ka? Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Madali ka bang magalit? Yung galit na parang gusto mong sumabog, magsalita ng masakit o gumawa ng isang bagay na alam mong hindi maganda sa harapan ni Lord? Ang katotohanan, kahit Kristiyano tayo, hindi tayo exempted sa galit. Emosyon ito na natural sa ating pagiging tao. Sa katunayan, malaki ang naitutulong ng galit sa isang tao. Halimbawa, ang galit ay maaaring maging daan upang maituwid ang pagkakamali ng isang tao. Halimbawa, gaya ng isang magulang na nahuling nagsisinungaling ang kanyang anak. Ang galit ng ina ay nagsisilbing udyok upang sawayin at itama ang maling asal ng kanyang anak. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento ang galit or anger para maipakita kung alin ang tama at mali at upang turuan ng mahalagang aral ang nagkamali. Pero, mayroon ding maling paraan ng paggamit ng anger na nagdudulot ng kapahamakan sa isang tao. Sa video na ito, bibigyan kita ng ilang tips kung paano natin i-handle ng tama at pleasing sa harapan ng Panginoon ang anger. Bago pala tayo magsimula, kung gusto mong suportahan ang channel na ito, may mga affordable Christian ebooks na maaaring makatulong sa spiritual growth mo na dito mo lang mabibili sa aking channel. Check mo lang yung link sa description ng video na ito. Narito ang 10 tips on how to deal with anger. Number 1, acknowledge the anger. Proverbs 14:29 says, "Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly." Ang unang step in dealing with anger is to admit in yourself na ito ang nararamdaman mo. Hindi natin ito dapat ikahiya o itago dahil emosyon ito na likas sa pagiging tao. Pero tandaan na sa pagpapakita ng galit, dapat makita pa rin sa atin ang pagmamahal at si Kristo ay buhay sa buhay natin. Sa halip na itanggi o iwasan ang nararamdaman mo, i-acknowledge mo yan sa harapan ng Diyos. Kapag tinanggap mo na galit ka, doon nagsisimula ang healing process at pagbabago sa buhay mo. Number 2, be angry but do not sin. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 26, "In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry." Ang sabi sa verse, "Do not let the sun go down." Hindi yun ibig sabihin na bukas dapat wala ka ng galit. Ang ibig sabihin nito ay ang galit ay hindi pinapatagal at dapat tinadala kagad ito sa ating Panginoon. Normal lang na magalit pero may paalala si Lord, magalit ka pero huwag kang magkakasala. Ang ibig sabihin, huwag mong hayaang kontrolin ka ng galit. Hindi naman masama ang magalit. Ang masama ay yung nagalit ka, tapos nagsalita ka ng masakit sa kapwa mo o gumawa ka ng bagay na maaaring makasakit sa iba. Ang anger, kapag hindi mo kaagad sinuko kay Lord, pwede itong magresulta ng pride, bitterness o desire na gumanti. Number 3, pray immediately. Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer, petition, with thanksgiving, present your request to God." Pag nararamdaman mong galit ka na, huwag mo nang patagalin. Dasal ka agad. Hindi lang yan para humingi ng tulong, kundi para ilabas mo kay Lord ang sama ng loob. Kahit kailan, pwede kang manalangin. Sabihin mo lang sa Kanya kung bakit ka galit. Sa presensya niya, natututo tayong magpatawad, magpakumbaba, at nakakahanap ng tunay na kapayapaan. Number 4, pause and breathe. Sabi sa James 1:19, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." Kapag nakakaramdam ka ng init ng ulo, huminto ka muna. Huwag ka agad magsalita. O kung kaya, umalis o umiwas ka muna sa mga taong iyong nakakaalitan. Huminga ka ng malalim at bigyan ang sarili ng ilang segundo para kumalma. Ang simpleng pag-pause ay malaking tulong para hindi tayo makagawa ng desisyong pagsisisihan natin. Ito rin ang panahon para marinig natin ang tinig ng Diyos bago tayo magsalita. Hindi lahat ng nararamdaman kailangan agad ilabas. Number 5, remember the example of Jesus. In John chapter 2 verse 15, Jesus drove out the merchants from the temple with righteous anger. Si Jesus ay nagalit din, pero hindi siya nagpadala sa emosyon para manakit. Nagalit siya dahil sa kawalan ng respeto sa tahanan ng Diyos. Ang galit niya ay may katuwiran, may layunin at hindi makasarili. Kung siya na walang kasalanan ay kayang kontrolin ang galit, tayo rin ay tinuturuan niya kung paano magpakita ng galit na dala-dala ang prinsipyo ng kanyang salita. Number 6, respond gently. Proverbs 15:1,
A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kahit gaano kainit ang sitwasyon, piliin pa rin natin ang banayad na sagot. Hindi ito pagpapakita ng kahinaan, kundi kapangyarihan sa ilalim ng kontrol ng Holy Spirit. Ang mahinahon na pagsagot ay nakakapawi ng galit, una sa atin at sa taong nakakaalitan natin. Ito ay isa sa mga fruit of the Holy Spirit na nagpapakita ng tunay na maturity ng isang Kristiyano. Number 7, choose to forgive. In Colossians 3:13, forgive as the Lord forgave you. Ang pagpapatawad ay hindi palaging madali, lalo na kung masakit talaga ang nagawa sa iyo. Pero ang Diyos mismo ang nagsabing dapat tayong magpatawad gaya ng pagpapatawad niya sa atin. Ang forgiveness ay hindi lang para sa taong nakasakit sa atin. Ito rin ay para sa atin din upang mapalaya tayo sa bigat ng galit sa ating mga puso. Number 8, write it down. Minsan mas madaling ilabas ang galit sa pamamagitan ng pagsusulat kaysa sa pagsigaw o pakikipagtalo. Ang journaling o pagsusulat ng nararamdaman ay mainam na paraan para mailabas natin ang ating emosyon o nararamdaman sa tahimik at godly na paraan. Number 9, seek godly advice. In Proverbs 11:14, where there is no guidance, a people falls, but in an abundance of counselors, there is safety. Hindi natin kailangan mag-isa sa pagharap sa galit. Ang wisdom mula sa mga godly people ay mahalaga at malaking tulong para makakita tayo ng tamang perspective at solusyon. Ang wisdom ng isang godly people ay maaaring maging instrumento ni Lord upang gabayan tayo sa tama. Number 10, surrender anger daily. Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and self-control. Maraming mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng temptation na magalit, pero araw-araw din tayong may pagkakataong isuko ito kay Lord. Sa tulong ng Holy Spirit, tutulungan niya tayo na mapalitan ang galit ng love, joy, peace, and self-control na nagmumula sa Kanya. At sa ating bonus tip, iwasan ang unhealthy habits at lifestyle. Alam mo ba na ang sobrang caffeine, sobrang matamis sa pagkain at hindi sapat na pagtulog ay pwede makapagpataas ng stress at galit? Gayon din ang pag-expose sa mga toxic na panoorin, sitwasyon o tao na nakakapagpalala ng emosyon. Maganda maging consistent sa tamang pagkain, sapat na pahinga at iwasan ang mga bagay na nagdudulot ng unnecessary stress. Sa pagtatapos, ang galit ay hindi dapat manatili at magtagal sa puso ng isang Kristiyano. Isuko mo ito araw-araw at hayaan mo si Lord ang magpuno sa puso mo ng peace and love. Sana ay makatulong ang video na ito sa iyo and I pray na mai-apply natin ito sa tuwing tayo ay makakaramdam ng galit. Kung may mga topic ka na gusto mo na pag-usapan natin, ilagay mo lang sa comment section. Sana ay marami kang natutunan at kita ulit tayo sa mga susunod na video. Salamat sa iyong panonood at palaging tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. God bless!